Alright mga ka-Phantom, at ngayong araw pupunta kami sa complex. Gamit natin si TVS Das kasi lagi na lang yung KTM yung ginagamit natin kapag nagbablog tayo, kaya ito naman yung gagamitin natin. Tsaka maganda sa motor na to, magaan siyang idala sa traffic kasi kapag may makita kang kahit konting space, pwede mo lang siyang isingit-singit. Hindi ka mahirapan na dalhin talaga tong motor na to. Kahit beginner ka pa, parang kapag hinawakan mo tong motor na to, parang siya na mismo yung magtuturo sa'yo kapag magdadrive ka na. Kaya natin ginamit ito mga ka-Phantom para yung mga subscriber natin na gustong kumuha ng ganitong motor, makita rin nila na ginagamit natin yung ating TVS. Kung meron tayong manual na tutorial, meron din tayong automatic na tutorial. Hindi na naiba sa inyo ito kapag napanood nyo yung mga video natin, lalong lalo na yung mga subscriber natin dyan, yung mga solid supporters natin. Kaya kapag nagbabalak ka talaga na magkaroon talaga ng scooter na hindi ka talaga mahihirapan, itong TVS Das, or kapag gusto nyo talagang mag practice na hindi kayo talaga mahihirapan, kasi itong itong height ng motor na to, very friendly talaga. Hindi mo talaga akalain na mahirap gamitin, at napakaganda rin ng kanyang combination kung pagdating sa kanyang makina, kasi itong motor na to napaka smooth ng kanyang takbo. May enjoy nyo siyang gamitin kasi kapag binirit nyo, ang lambot ng kanyang throttle, tapos yung makina hindi ganun ka-vibrate kumpara sa mga ibang scooter na ka-price range nya. Mararamdaman nyo talaga na ilang buwan pa lang mararamdaman nyo na magda-dragging na. Eto, hanggang ngayon hindi ko pa mararamdaman yung dragging ng motor na to. Kasi almost 10 months na yung motor sa atin. Malapit na rin tayo magpa CVT cleaning dito, kasi kapag 6,000 yung nasa pinaka manual nya, magpapa CVT cleaning na tayo. Mangilan-ilan pa lang din naman yung mga na-upgrade natin dito, kasi syempre yung nilagay lang naman natin dito yung kanyang mini driving light, and the rest stock na lahat. Bali yung aking side mirror pala dito, ito yung galing sa aking sniper, yung kanyang stock nilagay ko lang dito, kaya ito nakikita nyo medyo mas maporma siya ng konti kumpara kasi dun sa dating stock niya na maliit lang. Napaka cute kapag tinitignan mo kasi yun, ibang iba kasi dito sa pinaka side mirror ng Sniper 155. Tsaka mas lalo siyang pumugi nung nilagay natin, kasi yung TVS Das medyo may pagka matulis yung looks niya, tapos pinartneran pa natin ng side mirror na matulis din, kaya ayun, bumagay sa kanya. Pagdating naman sa sa mga lubak, itong motor na to, napakalambot ng kanyang suspension. Ito, flex ko lang ulit mga ka-Phantom yung aking TVS. Ayan ito lang yung na-install natin. Kahapon kasi pinalinisan ko siya kasi napakadumi niya. So ngayon ito, gamit natin at may linis siya ngayon. Tingnan nyo, wala pa siyang kahit anong tunog na parang kalampag. Smooth na smooth yung niya, yung tunog niya. Mga nakagamit na rin ng ganitong motor, malalaman nyo yung feedback nila. Kaya nagtataka ako bakit nila sinasabing sirain ang TVS Das. Okay na okay naman siya, wala siyang problema sa akin. At syempre madami na rin akong motor na nahawakan, na i-drive. Pare-pares lang naman ng gamit yan, kasi mga motor may mga din yan, purpose gamitin. Hindi naman porke na ito scooter tapos gagamitin mo siya sa ibang ibang gamitan katulad ng pagpapasada. Pwede siyang gamitin, kaso mag-upgrade ka sa kanyang sidings para mas maganda yung kanyang performance. Kasi kapag ganito i-stock mo tapos i-tricycle mo siya, hindi siya ganun kagandang gamitin, di ba? Nagiging baduy. May nakita nga akong Mio Sporty na may sidecar, pero yung kanyang sidecar naka siya, pure stainless talaga. Yun bang mga yun bang kapag gagamitin mo siya parang naka single motor ka lang, napakagaan.
Pagdating dun sa kanyang gulong, hindi ganun kalaki yung nailagay sa kanya. Parang yung side side wheel niya, yun yung parang pang BMX na bisikleta na nilakihan lang yung kanyang spokes para siguro hindi madaling masira. Parang ganun lang yung nakita ko na pero napakaganda talaga ng design niya. Pagka nagkataon na umuwi na ako sa amin, siguro ganun yung gagawin ko dito para kapag namalengke tayo, mas malawak yung paglalagyan natin ng mga pinalengke natin. Kasi ito yung mga dito ko lang nailalagay yung mga pinapalengke ko. At maganda dito, naglagay na tayo ng 50 kilos na abono dito. Tapos basic lang sa kanya. Kapag tumayo ka dito, talagang mararamdaman mo talaga yung pinakabakal niyan sa baba. May dinikit pala akong sticker dito sa kanyang Tapolodo sa harapan. Bagay na bagay yung kanyang sticker. Ayan kulay white. Tapos ganyan din yung combination nito. Medyo patulis din yung kanyang style. Same din dito. Kaya kapag tinignan natin ng ganyan, ayan bagay na bagay yung nilagay nating sticker sa kanya. Yun nga lang, medyo may kalakihan. Para sa mga nagtatanong din kung matipid nga ba sa gasolina ang ating TBS, depende yan sa paggamit nyo. Kasi sa akin kasi, ginagamit ko siya pang trabaho talaga. Pero city driving, good, parang considered as city driving siya. Yun nga lang talaga, 'di ba? Kapag ka city driving talagang magastos talaga sa gasolina 'yan. Unlike kapag ka nagbabiyahe ka talaga, doon mo mararamdaman talaga na mas matipid ang iyong motor. So sasagutin natin kung gaano nga ba siya katipid. Pagka city driving, nag-average siya ng 31 to 33 kilometer yung kanyang fuel consumption. Pero kapag sa mga long distance, nag-average siya ng 37 to 38, mga ganun yung yung fuel consumption niya. Kaya para sa akin, matipid na siya sa ganitong type ng CC niya. Wag lang sa mga mga FI na mga motor, yung mga Honda Click or mga ibang scooter, kasi syempre yung mga FI mas advanced na yung technology nun. Kung sa top speed naman, nag-average lang siya ng 90 kph to 95. Ganun lang kasi yung yung top speed niya pag may hangkas ako. Pero kapag ako lang, subukan ko na nag 100 dito sa motor na to. Yung talagang mag-isa ko na maganda yung daan, tsaka yung hangin hindi masyadong malakas. So yun lang mga ka-Phantom yung ibabahagi natin ngayon dito sa ating TVS DAS. Para sa mga solid supporter natin na nanonood sa ating TVS DAS, ma-update sila sa ating video. Siyempre paminsan-minsan dapat isali din natin yung ating TVS para everybody happy, di ba? So abangan nyo mga ka-Phantom yung ating next video, kasi tatalakayin natin yung about naman sa issue ng sniper pagdating sa kanyang chain na malagutok. So lagi na natin yan sinasabi, at madami na rin tayong naibigay na tips sa mga sniper user. Pero syempre may mga baguhan din kasi yung mga beginner, hindi pa sila aware. At syempre kalalabas lang kasi ng version 4 ng sniper. Yung sa version 3 kasi halos same lang din naman. Gagawan ko na lang siya ng video para sa mga sniper user. O kaya kapag isa ka na na nadaan dito sa video na ito, tapos sniper user ka, pwede mong abangan sa susunod na video natin. Alright mga ka-Phantom, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.